Kumusta mga brad? Simula nga po noon mapahanggang ngayon, hindi pa rin talaga nawawala yung mga motor na classic or yung mga motor na retro classic, lalong lalo nga po pagdating sa scooter category. Ito nga po yung mga motor na kahit classic siya, hindi po siya naluluma. Dito nga po sa brand ng Honda, may mga classic motorcycle din po sila. At isa na nga po dyan ang kanilang Honda Scoopy. Yan nga po yung isa sa mga motor or mga scooter na naunang nilabas nila. Kaso lang sa kasamang palad, bigla na lang po siya naglaho at nawala na parang bula. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marahil nga po yung iba dito sa inyo hindi talaga kilala or walang idea pagdating sa motor na ito, ang Honda Scoopy. Pero para naman doon sa mga taong alam or kilala ang motor na ito, alam kong gustong gusto nyo na rin makita or makarating dito sa Pilipinas ang bagong mga model nito. Kasi kahit nga po nawala siya sa Pilipinas or hindi na siya nagpatuloy, doon nga po sa ibang bansa, nagpatuloy pa din po siya. Yes po, buhay na buhay pa din po ang motor na ito. At kung dati nga po gwapo na siya, ngayon mas pinagwapo pa nila. At syempre hindi pa din po nawawala yung pagiging classic looking niya. Classic na classic pa din talaga. Pero syempre may pagkamoderno na. Doon nga po sa bansang Cambodia, nilabas na po nila ang updated model nito na mayroon nga pong dalawang variants. Ito nga po ang Honda Scoopy 2025 Prestige at Honda Scoopy 2025 Club 12. Well, ang pinagkaiba lang naman po nilang dalawa is yung Prestige 14 inches yung mags niya or yung gulong niya. Samantalang yung Club 12 naman, 12 inches yung tire size niya. Parang katulad din doon sa ginawa nila sa Honda Beat sa Indonesia, merong 14 inches, meron din 12 inches. Kung titignan nga po natin ang itsura ng Honda Scoopy, napakagwapo pa rin talaga niya. At alam ko panigurado marami din talaga ang nag-aabang dito. Sana lang talaga mapagbigyan na. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Scoopy 110 na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 9 horsepower at 7,500 RPM, 9 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po sa mga taong nag-top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 km/h. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 110 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 59 km/liter. So para nga po sa isang 110cc na scooter, napakatipid na po nun. Ang sukat ng niyang gulong 80/90/14 sa harap at 90/90/14 naman sa likuran. Yun nga po yung sa Prestige, naka 14 inches. Samantalang yung Club 12 naman, naka 12 inches. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala pa din po itong ABS, pero meron po siyang CBS or combi brake system na kapag piniga mo nga yung preno sa likuran, sumasabay po ng 30% yung preno niya sa harapan. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 748mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 95 kg. So para nga po sa isang 110cc na scooter, sakto lang din talaga yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED po yung pinaka-headlight niya. Samantalang bulb type pa din yung signal lights niya. At syempre kung mapapansin nga po natin, bilugan pa rin talaga yung headlight niya or yung ilaw niya. Wala pa rin nagbago sa kanya. Katulad pa din siya ng dati. Classic pa din. Syempre yung kanyang side mirror, ganun din, classic din, na bagay nga po sa kanya. Ang kanyang gauge panel ito po ay combination ng analog at may maliit na digital. Medyo maliit man siyang tignan, pero bumagay din naman. Tsaka visible din siya kahit tumatakbo sa umaga. At katulad nga po sa mga modern feature ngayon sa isang motor, nakakilis na din po ito. Yes po, nakakilis na po talaga siya. Kaya dito sa motor na ito, hindi ka na magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At syempre hindi ni po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At oo nga pala, yung frame na ginamit nila dito sa motor na ito ay
yung tinatawag po nilang ESAF or yung Enhanced Smart Architecture Frame na ayon nga po sa kanila mas pinagaan at mas pinatibay. Para nga po doon sa mga hindi nakakalam, yung ESAF po na yan, nagkaroon po ng aberya yan or nagkaroon po ng problema yan. Karamihan po doon sa Indonesia. Yung mga motor kasi nila doon na yung frame ESAF ang ginamit, kinalawang po kasi ito. Tapos nabulok hanggang nabali at naputol. At worst case na nangyari, nadisgrasya. Kaya yung mga tao po doon sa Indonesia, medyo nag-aalangan din talaga dyan sa ESAF na yan. Kung safe pa ba daw talaga. Pero ayon naman sa Honda, minor issue lang daw yun. Hindi daw yun malaking problema. Malayo sa bituka. Pero sa tingin ko, naayos na rin siguro nila yung problema na yan. Hindi naman siguro nila itutuloy-tuloy ng ganyan kung magkakaproblema pa rin yan. Kumbaga, wala naman talaga kasing perpekto. Nagkakamali din sila. Kahit Honda sila. Hindi, wow. At kung ikukumpara nga po doon sa ibang mga retro classic scooter, ito po ay naka-naked handlebar na para sa akin nga po mas astig tignan kung ikukumpara doon sa iba. Kaso lang nakakalungkot nga po dito, wala na po siyang kickstart na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito may pambili ka man o wala, alam kong hinahanap mo talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayaw kong mabitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse. So therefore, motor na ito, walang kaduda-duda, highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo sa ngayon, hindi pa po nila sinabi. Pero ang pinakamalaking tanong talaga dito, kung makakarating nga ba ulit dito sa Pilipinas. At si Honda lang din po ang makakasagot niyan. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.